sa may Katipunan, Manila. Sa Katipunan? Opo. So, dito na rin po akong tatrabaho sa Katipunan. Isang subdivision din. Isang security guard po ako dito sa. Okay po. Ikaw po ate, anong Papalaan po? Wala po, nandito lang po sa amin. Nag-exit po ako pabalik na rin. Nag-apply din ako pabalik ng abroad. Ba't hindi ka na makabalik? Maulan? Hindi, mag-apply ako. Mag-apply ka uli. Okay, ilan po sa kayo? Wala bang bagyo dyan? Ilan po yung anak mo, ma'am? 4. Match pala tayo. Ako 4. Ako 4 din. Sa una. Yung tatlong may asawa na. Meron na rin, may asawa na rin. Yung isa na lang yung nag-aaral. Isa lang din sa akin nag-aaral. College na lang. Tourism ang niya, yung course niya. Bali, graduating siya ngayong taon. Ilang taon ka na po? Sino po yung sinisilip nyo dyan, ma'am? Kanina pa ho napansin ng mga viewers natin. 45. Baka habulin siya. Baka habulin siya dyan ng Asawa? Asawa. Pala yan. Wala po. Kabulin siya ng asawa niya, kapasilip-silip siya, ingat ka dyan. Malulupit yung taga-Bicol niya. May ilang taon ka na po, ate? Ilang taon ka na po? 45 po. 45? Okay po. Ikaw po? 47 naman ako, 47. 47 po. Saan po yung asawa niyo dati? Yung asawa ko, nandun na rin sa kabilang bahay na rin yun. Kumbaga meron kami na family problem, kaya yun, nahiwalay. Ayaw ata sa mga pogi eh. Ayaw sa mga pogi. Ganon? Ano pa yung pinakabuhayan ko dyan? Kung pinagkaabalahan mo dyan sa bahay? Meron akong nag-aalaga ako ng baboy. Ganun. Kaya pala, ang taba mo nun. Oo. Kaya pala, ang taba. Nag-aalaga ka ng baboy. Baka yung pagkain ng baboy, ito na kumakain. Joke lang. Walang libangan eh. Kaya ako naman panggabi naman ng duty ko, kaya ito, makisali na kaya Idol Deji. Idol, maraming palang salamat, Idol, sa pagsali mo sa akin dito. Matagal ko na ito inabangan, Idol eh. Ngayon lang na. Maraming thank you. Ako, pangalawa ba ito? Pangatlo? Parang pangatlo eh. Ako first time ko, masakit pa. Pero matagal, last na ilang buwan na rin, parang 4 na buwan na yata yung last ko na kasali dito. Saan yung mga saan yung mga kuan mo? Yung naging kausap mo, wala bang sila? Wala na, malabo. Wala ba silang feedback? Wala. Kasi malayo daw kasi sa'yo, Kamsur eh. Hindi. Malayo sa'yo. Hindi, nasa Saudi po ako noon. Ayaw yata malayo. Kakauwi ko lang nung May 27. Nakwait ka po? Ha? Nakwait ka? Saudi. Saudi. Mag-exit ako sa tapos mag-apply ako uli.
paano pala kung maging tayo na, aalis ka pa? Aalis pa. Mahirap kung walang pera. Kailangan may pera. Kailangan may bala. Ah, okay rin. Alam mo naman dito sa Pilipinas, ang mga bilihin, Diyos ko po. Okay lang. Bagay, hindi naman ako nagmamadali kung in case na maging tayo. Okay lang naman, pangangalagaan ko na lang yung kapakanan. Kala ko baboy. Kasi nung nakarang araw, tinawagan ako ng agency ko kasi alam nila ako, mag-exit na ako. Pinapa-apply ako ulit. Ako sabi ko, okay, wala naman akong mahirap bagay, naiinip ako. Wala ko inasahod buwan-buwan. Mabuti ko man nagbibigay. Ilang piraso baboy mo? Ilang piraso yung baboy mo? 6 yung inano ko. Magdadalawang buwan pa lang yan. Yan lang antayin ko na mabinta tapos lilipad na ako ulit. Sumakay ka, ma'am. Sumakay ka, baka lumipad. Ako sasakay ulit. Plano. Sumakay ka ng aeroplano para hindi ka masyado Mahirap po yan dito sa Pilipinas pag wala kang trabaho. Oo naman, siyempre. Ganun talaga, buhay. Kailangan natin magsikap para sa pangarap natin, para sa pangarap anak natin. Oh. Saka may gusto pa akong anuhin eh. Gusto pa akong gustong bilhin o ano ba yun? Basta, Baboy uli? Hindi naman. Ang plano ko naman yung yung layer, yung mga mag-itlog ba? Yung itlog ng mga manok. Yung mga pugo, gano'n? Kasi dito malapad kasi yung lugar ko, gano'n. Pwede ako dyan, kulungan. Maganda dyan, mga malamig sa mga ganyang mga lugar. Malamig din kasi ang ulan-ulan, grabe, lakas, pabugso-bugso yung ulan. Dito sa atin, malamig din sa atin. Kasi tumigil na ang ulan eh. Kaya nga siguro para sa atin to. Okay. Siguro nga. Sabi niyo po, sir, hiwalay po kayo dahil may family problem kayo ng asawa niyo. Gaano po kabigat yung problema na yun at hindi po na kayang ayusin, naghiwalay ho kayo? Ayos naman po, Idol DG. Ayos naman yung paghiwalay namin. Sa una, medyo nahirapan kami mag-adjust kasi Hindi po. Ibig ko yung sabihin, ba't ho kayo naghiwalay? Dahil sa rason na mabigat? Anong pong klaseng family problem yun, sir? Sa financial ba? Ano? Yan po, sir. Ganun na rin po, sir, ang nangyari, sir. Financial problem din ang naging doon. Kasi yung nangyari doon, yung magulang niya kasi yung nagpaano sa amin, pahiwalay. So, yung nag-asawa, okay naman kami sana. Kasi palitan kami dati noon na pa lang kami, 18 years old kami parehas. Parehas kami lumilipad dito sa Manila. Minsan, pag wala akong trabaho dito sa Manila, siya nang pupunta dito sa Manila. Ako naman ang babalik ng probinsya. Matagal naman ho yung 18 years old pa lang ho kayo eh. Di ba naghiwalay ho kayo? Anong rason naghiwalay kayo, sir? Ba't nakialam po yung parents niya? Yun nga po ang hindi ko maintindihan sa kanya bakit nakialam yung parents niya. Kasi pagdating sa financial para sa amin mag-asawa, hindi siya nakikialam. Pero pag may kunting gusot sa amin ng mag-asawa, doon siya sisingit. Tapos sasabihin niya, hiwalayan mo na yan, si Ernie, walang kwenta yan, wala kang so ikaw po yung may dahilan bakit nakipaghiwalay asawa mo? Hindi naman ako ang may dahilan. Ikaw, sabi niyo po, sabi ng biyanan mo, pinapahiwalay niya yung anak niya sa iyo kasi wala kang silbi. Ano pong dahilan, sir? Wala pa kayong trabaho? Sa ganun po, sir, nung dati, wala po akong naging trabaho. Kaya palitan nga po kami, kasi yung magulang, kumbaga sa naghahanap ng kaligayahan na siguro niya na makaginhawa siya.
Ano? Hindi, bali doon po kayo nakatira doon sa bahay ng biyanan ninyo nung time na yon. Opo, idol. Doon po Tapos, ako nakatira. Sapo sa Maynila, yung asawa mo dito sa Maynila. Tapos ikaw yung doon sa bahay ng biyanan mo. Opo, ako po Ah. doon. Kasi Okay. dati po, yung trabaho ko, nagle-labor po ako, bubuhat pa ako ng mga kupras, Mhm. umakit ako ng barko. Anong probinsya po kayo, kuya? Po, Taga probinsya po kayo? Masbate, Bicol. Bicolano pa rin pala. Masbate. Bicol na rin yan eh. Oo, malapit na rin din. Yung asawa mo? Taga doon din. Doon din sa Masbate. Matagal ka na Mga mga 5 or 6 years na hindi ako nakakauwi. Nahiwalay, sir. Kailan ho kayo naghiwalay? 2007 po, idol. 2007 kami nag-iwalay. Mhm. 2007? Hmm. Matagal na rin. Tapos, dyan na rin ako nakatira dati sa Kamso. Tegaon Kamso din dati ako tumira kasi kumbaga sa ang trabaho ko dati dyan is recruit ako ng CAF Google. Kasal po kayo ni Yan misis ako. nyo, sir? Saan sa Kamsor? Saan sa Kamsor? Asa, Tigawon? Sa mabalad-balad ako na sign dati. Kasal po kayo, sir, sa asawa nyo? Ako na Salvacion. Opo, sir. Kasal po kami, sir. Okay. Kasal po kami. Ikaw, ma'am, kasal po din po kayo? Po? Opo. Ah. Yes po, kasal po ako. Puro nakatali. Pero po sa akin, may pamilya na rin yung asawa ko. Tapos ngayon nga, nagkikita din kami ng asawa niya. Kumbaga, friend na lang baga kami ng asawa niya. Game friend ko na lang para walang gulo. Para puro malaya. Ikaw ho, sir, 17 years na rin walang asawa, wala pa kayong girlfriend? Mayroon siguro. Nagkameron po ako, sir. Nagkameron din ako ng girlfriend. Tapos? Naghiwalay din kasi. Rin yun. 62 years old. Nasa Kuwait siya ngayon. 62 years old. Pero nasa Kuwait siya ngayon. So, wala na rin kami. Siguro mga 5 block ko sa kanya bago tinuluyan ko. Hindi ko rin nagustuhan niya. Bakit Hindi ko rin nagustuhan. na? Hindi ko nagustuhan kasi ugali niya eh. Ayaw ko kasi mahirap po siya na makinig na mapapakinggan ko yung puto ko chinta na lang palaging sinasabi niya. Walang taho. Ba't niya binibitawan yung ganun, sir? Ba't kanya minumura? Anong rason? Baka mayroon kumbaga, baka mayroon kang sideline kaya nagagalit. Anong rason, sir? wala naman. Hindi naman kasi, yung party naman kasi sa kanya, yung friend ko, naging friend niya. So, siyempre, dahil friend ko, naging friend din niya, ngayon umutang sa kanya ng pera. Ang nangyari, sa akin binagsak. Kasi, siyempre, friend ko yung umutang sa kanya. Sabi ko nga sa kanya, paano mo ko maisabay dyan? Wala kong alam sa transaction yung dalawa. Dapat kayo lang, huwag yun ako isama. O yun, pinaglamano na ako. Sabi ko, kung ganyan ka, hindi ko kaya tanggapin yung mga pinagsasabi mo. Kasi kung sa akin, hindi ako kasi mahilig yan. Hindi, ikaw yung garantor. Baka ikaw garantor. Hindi naman po, hindi ko nga nakikita idol yung nangutang sa kanya eh. Akala ko Kaya lang- friend mo. Friend ko nga po, yung asawa niya, kasama ko rito sa trabaho, sa security. Siyempre, nakita niya yung dun sa mga friend list ko, inaccept niya kasi ang pagkaalam niya, mabait. Isang linggo lang hindi nakabigay sa kanya ng inutang sa kanya. Galit na, pati ako inaway na.
Kung ganyan ka, di mas magandang wala na lang tayo. Tapos, nakalipas pa ng buwan, yung ginastos niya sa akin, dahil umuwi siya dito, ginastos niya sa akin na pakain siya. Tapos, kung ano pa mga binili sa pinaniningil lahat. Pinaniningil niya sa akin. Sabi ko niya, bakit mo ko sisingilin? Nililibre mo ako, tapos sisingilin mo ako. Ganun. Yung time na pag-uwi niya dito, nagkameron kami ng nagkabunga, kaya ang problema, pinalaglag niya, kaya dun, hindi kami nagkanda, 62 years old, Kasi sir? pabalik siya. Nabuntis, 62 years old? 61 idol, kasi yung katulad niya nung napanood ko diyan sa programa mo na pabugso-bugso yung niya, yung regla niya. So ganun din po ang nangyari sa kanya. Sira-sira din yung pag-aano ng liver ng niya. So na-timingan siguro. Ilang taon siya nung nabuntis mo siya, sir? Na pinalaglag niya? 61 po. Last year lang. Opo. Oh? 61? Last year. Tapos pinalaglag niya, muntik na nga siya muntik na siya mawala Sabi ko, bakit tinanong mo yan? Bakit ganito, ganyan? Binirify ko man talaga sa kanya kung totoo ba sinabi niya na nabuntis siya. Nabuntis naman po, pinakita naman sa akin yung yung tawag nito, papers na sa doktor. Oh, nabuntis? Kasi nagbayad siya ng 2.5 para malaglag lang yung namin. Bawal yun. Sinong doktor yun? Pakulong ko. Ako mismo ang pakulong. Ata yun? Yung manghihilo tatakot. Hindi doktor. Baka doktor kwak-kwak lang. Ibawal yan sa lisensya ng doktor yung manglaglag. Yung sinabi ko sa kanya, bakit mo, yung doktor ngayon magpa-file ng kaso kapag yung malaman nila yung babae na nagpalaglag, papacheck up sa kanila, pwede nilang filean yun. Oo. Doktor mismo. Sabi ko nga sa kanya, sige, singilin mo ako, sisingilin din kita, sabi ko. Tingnan natin kung sino sa ating dalawa makulong. Sisingilin. Kaya yun. Ano po yung singil mo sa kanya, sir? Yung party po sa namin sana, yung siyempre, nagkabunga kami dahil sa namin. Abil ko rin siya sa mga ganyang bagay na bakit niya pinalaglag yun. 61 years old? Opo, idol. Ayun, mga viewers natin na mga senior dyan, huwag kayong mawala ng pag-asa. Ayun, may nagpatunay na. No? Huwag ho kayong mawala ng pag-asa. Totoo pala talaga, wala sa edad yan. Kahit 61 ka na. Wala sa edad yan. Basta yung yung dugo daw pag hindi daw masyado yung sira-sira ba, pagka ilang buwan mo wala ka, susunod na buwan mayroon, ilang buwan, ganun daw ang nangyari sa kanya. Kaya, yun, napuruan siya dito. Nalaman niyo pong parang naglilihis sir, nagsusuka, ganun, o nababahuan sa'yo? Father, na ko po siya kasi nakita ko sa kanya kasi pagbuntis kasi yung mas malakas yung dugo tibok ng may tawag niyan yung heartbeat sa may lalaman niya. Oo. Malakas tintig ng tibok niya. Sabi ko baka goiter yun sir, baka mataas lang hyperthyroid yun. Oo nga, mabilis yung tibok nun. Hindi mo pwedeng basihan yon. May posible no? Sa mga bata. Mga 20 plus pa lang. Pero pag 61, tingnan mo yun dito. Posible thyroid yun. Yung bit na yun dito. Oo nga. Pero pag mga 10s pa lang na mababae, mga 20s pa lang, pwede mo yung basihan dito. Ganyan dito. Yung pitik dito. Yung wala sa yung heartbeat nila. Pero pag may edad na 61... Tapos ay pauwi na siya ng Kuwait. Nagkita kami uli. Yun. Kinapa ko sa kanyang yung dito sa may lalamunan niya. Sabi ko parang wala na. Sabi niya, umamin siya sa akin, panaiyak siya sa akin niya, nawala na kasi pinaalis ko na. Pinatanggal daw niya. Grabe ang galit ko sa kanya noon. Sabi ko,
Kung ganyan lang din pala ang mo, dapat hindi natin to ginawa ang kasarapan. Ang sarap-sarap nito, inalaglag mo lang. Bale, Sabi ko nangyari sir, ginawa niyo muna yon tapos pumunta siya sa ng Kuwait. Tapos pagbalik, hindi na buntis, ganun. Hindi po, dito pa lang, 1 year. Kasi umuwi siya dito sa Pinas. Aha, tapos nagsama kayo. Pag-uwi na, nagsama kami ng mga, almost mga, kuhan, 10 days. 10 days ang pag-namin dito. Najakpatan. Tapos umuwi siya ng probinsya nila. Pagbalik, gano'n naman uli ang doon ko na sinalaman na nalaglag na pala yun. Kasi sinabi na rin niya sa akin, nung nandito sa bahay niya, sabi niya sa akin, buntis ako. Di natuwa ako, siyempre. Sabi ko sa kanya, pinayuhan ko siya. Mm-hmm. O ayaw mo pa niya, sabi ko, yan ang pinakadabis na bigay sa iyo ng Diyos. Last na bigyan ka ng anak. May dati po ba? May mga anak na po yun, sir? Nung una? Tatlo po anak niya, puro babae. Yun pala. Yan sa akin, lalaki din sana yun. Oo, sayang. Kaya sabi ko sa kanya, kung ganyan din pala ugali mo, wag na lang. Sabi ko. Kaya blinak ko siya dun. Mga 5 base. Tapos panay, siya sa anak ko na sabi niya, tulungan mo naman kay papa mo balik ako, unblock ako kasi bakit niya ko blinak. Kaya ganun. Mm-hmm. Kasi taga yun, Nueva Ecija. Sabi ko, Ilocano? Oo. Ilocano pala. Ilocana, kaya matapang. Matapang yun. Kung matapang ako, mas matapang pa yun. Kaya hiniwala yan sa yun. Ayaw ko kasing ganun eh. Gusto ko yung yung simple lang, hindi mild. Na pag may kunting gusot, pwede planchain. Pwede mapag-usapan. Ganun lang naman. Ikaw po ate, anong gusto mo sa lalaki? Gwapo na ako, isoy, hindi lang pogi. Tawang-tawa na. Ayaw ko ng yung palagi nagiinom. Ay, siyempre, kailangan po natin uminom ate. Siyempre, kakain. O tapos kain. Alak ba alak? Ayun. So, pagdating naman sa dyan, hindi naman ako masyado umiinom. Umiinom ako. Pwede naman umiinom ng alak, pero hindi naman yung araw-araw na lang, halos araw-araw lang ganun ba? Ako umiinom ako once a year. Birthday ko lang. Sana all. Oo. Birthday ko lang, promise. Minsan nga, may nakapusa ko na mga kahon dito. Sabi nga ng mga anak ko, umiinom pa papa. Sabi ko, hindi na. Birthday ko pa yan. Binili ko eh. Birthday ko pa. Sabi ko, iwi ko na nga itong kahon para hindi makita. Yan lang ang trabaho, bahay lang ako. Minsan, niyayaya ko mainuman sa labas. Anong gagawin ko doon? Pwede naman ako uminom sa bahay. Ganun. Ikaw, te, ano yung nangyari sa mo? Sa kinakasama mo? Hindi yung kinakasama, asawa ko talaga yun. Kasal kami. Mahabang kwento. Mahabang kwento. Textin mo na lang. Yun na yun. Pinadas na lang yung pinapadala, ganun. Nihintay yung bahay. Dahil bisyoso nga, may bisyo. Kaya, matagal din ako nagtiis. Sa ibang bansa ako, pinagbibigyan ko siya, pinagbibigyan ko ng pero ganun pa rin eh. Kung nagpapadala ako, pinangiinom, pinanglilibre daw. Ay, ba't ako magkatagal sa'yo? Pag-iwalay na. Sayang yung pera. Oo naman. Buti kung maano yung trabaho namin doon sa ibang bansa, mahirap din na. Mag-isa kami doon. Tapos, ganun. Oo naman, kahit ako naman, ganun naman ako, naghihinayang ko sa pera.
Ako nga, hindi ako makapasok na isang araw, naghihinayang na ako eh. Kasi yung salary ko ngayon dito sa pinagtatrabaho ko is nasa 1,100 umaga. 1,185 yung panggabi. Kaya maabot ako ng 34,000 sa isang buwan. Yung sahod dito. Kasi puro ano to dito, puro mga mayayaman at artista mga nandito sa pinagtatrabahoan ko eh. Dito yung mga ano sila, Tenchu, Bugnabaro, ganyan. Sila Jingo Estrada. Dito ako nakapagtrabaho sa isang subdivision, malaking subdivision. Saan ba na? Katipunan? Opo, sa Katipunan, Grand Villas. Grand Villas, Katipunan. Kasi dati nakatira kami ng asawa ko sa ano eh, Fairview. Sa may Litix. Malapit lang yan dito. Malapit lang. Litix. Mga sakay lang, dito ka na sa Katipunan. Daan ka lang ng Tumana. Matagal din ako dyan sa ano, sa Litix. Umuwi kami ng ano, probinsya niya. Taga-Samar kasi siya eh. Samar kaya pala. Tapos, doon. Nandun na siya ngayon sa Samar. Kasama na niya yung, ano niya, girlfriend niya. Mayroon siyang, nakikita ko sa Facebook, mayroon siyang ano, mayroon siyang babae. Wala nang problema. Matagal na kami natuwa nga ako at nakahanap na siya ng ano eh. Siguro kamatch niya. Kasi dati pinagbabantaan ako. May makita daw siyang masilipan daw niya ako na mayroong akong lalaki. Papatulo po niya. Sabi ko, kung may masilip ka. Ngayon meron siya. Pinoprofile pa niya sa Facebook. Di, maganda. Ikaw ay patulpo ko. Sabi ko sa kanya. Pero wala na, matagal na. Bahala siya sa buhay niya. Ako wala akong ganyan. Sinabi ko sa kasama ko, kung kaya mo na sa akin, wala problema. Kasi kung ayaw niya pumayag. Kasi wala siyang trabaho. Ayaw niya pumayag, walayan ko siya. Bakit siya umasa? Wala gawa, nasa malayo ako eh. Nakipaghiwalay, di wala. Ilang taon ng kontrata ko doon. 3 taon ako bago umuwi. Simula nung nakipaghiwalay ako sa kanya. Ganun. Kung sakali pala maging tayo, ilang taon ka uuwi sa akin? Alam mo, 2 taon ng kontrata. Alang tapusin yun. Nasa sa akin na yun, extend ako or hindi. Pero kontrata talaga 2. Kasi yun ang pinipirmahan namin. Paano kung halimbawa magnegosyo ka na lang? Pares-pares lang naman yan eh. Kaysa magtrabaho ka sa ibang lugar. Mga ngamuhang ka. Kung magnegosyo ka. Wala kang ikaw na yun. Marami kang baboy eh. Sa baboy lang, yung 3 baboy lang na may ibenta mo lang mga 30,000, malaki na yun. Mura ang ngayon dito, mura ang kilo. Diyan. Bumaba. I-direct mo sa Manila. Meron kang kausap. Kalayo. Meron kang kausap ka tao, siyempre. Kalayo nun. Bibiyahe nito. Kaya po-chap. Kasi dati yan din kasi ang naging naging business ko dati. Kalaki ako ng isa, lumaki. Paglaki, binta. Palit na naman ako ng isa. Pero yung mga bininta ko, yung hindi umaabot ng mga 1 buwan. Kalahating buwan lang, binta na agad. Yeah? Diyan sa probinsya. Malulugi ka kasi mahal ang mahal ang pagkain ng baboy. Humihingi lang ako sa kapitbahay ng mga pagkain nila.
Paano lalaki yung ano baboy mo kung gano'n eh. Eh yung dito sa akin eh feeds talaga pinapakain ko dyan. Magkano isang sako? 1,950 ang isa. Isang sako, yung araw lang nila yung 3. Kasi sa akin dito, may 10 kaibigan ako, bawat 10 meron silang balde. Oh. Pag napupuno nila yun, tapos sinahaluan ko ng pullard ng mga 1 kilo. Oh, yun, lalaki na yun. Lulubo na yun. Pag kalahating buwan, takbo na agad. Di, kunti lang ang puhunan ko. Pagod lang. Iba yung baboy noon siguro yung ano mo, ito mga ano to eh. Mga hybrid to eh. Hybrid din sa akin. Hybrid din yun. Mga putol ang buntot. Mga malaki din yun. Malalaki. Kasi yung kaya ko nabibinta masyadong laki ng malaki talaga yun. Kasi marami akong kaibigan. 1 drum ko lang, punong-puno na yung pagkain na yun. Oo. Punong-puno na yung pagkain ng baboy ko. Kaya bawat sandok sa kanila, puno yung gulong baga na ano malaki. Doon ko pinapaikot at lagyan ko lang yung 1 kilong pullard. Patakang ko lang yan. Grabe lang kain. Kaya sabi ko sa kanya, palaki ka para may binta ka na. Minsan tuwa-tuwa pang baboy eh. Nung sagot. Kalis niya sa akin at kaya na dyan kumain ng baboy. So, Ano? so halimbawa kung maging tayo ate, anong magiging future natin? Anong gusto mo? Halimbawa, maging tayo, anong magiging gusto mo maging kapalaran natin? Anong gusto ko? Simple lang, hard, o Simple lang naman ang gusto ko eh. Simpleng buhay lang. yun. Yun lang naman ang gusto ko. Hindi naman ako nag-ano ng marangya na ano, buhay. Kasi mahirap naman ako, di ba? Hindi naman ako mayaman. Ako dati, aminin ko, dating meron kami. Meron kami dati, mga boarding house, may malaking sinihan, may grocery. Nung nabubuhay pa yung mga magulang ko, sa ngayon, wala na sila lahat. Nasa China na. Yung mga magulang ko. Ako lang mag-isa. Wala akong kapatid. Ako lang mag-isa. Saan yung magulang mo? Sa China? Oh, lahat sila patay na. Patay na sila lahat. Pero ikaw lang Kinuha- anak, isa. Kinuha na sila ni Lord. Kasi ang babait daw. Ganon? Oo. Chinese yan si Sir Mami. Taga-China yan si Sir. Taga-China? O nga, Chinese yan. Yung papa ko Chinese, mama ko Pilipina. Sino eh? Half-half ka. Oo, kasi yung mama ko dati, nandyan pa sila sa Chinatown, Tondo. Siya yung tagaluto ng mga pagkain ng papa ko. Siyempre, yung papa ko, nabigani din sa kagandahan ng mama ko, kaya yun, nabighani din sila. So ako naging bunga ngayon. Ikaw, Salamat sa sila, hindi ako naging Chinese talaga eh. Ano lang ako, Chinese na hilaw. Chinese puto. Chinese garter. Chinese garter na lang ako. Pag wala tapon-tapon na naman, baliktad-baliktad. Ano nga po ulit, pangalan mo, ate? Ako pangalan mo ulit? Shelin. Silin? Silin, meron ako dito, gasol. Hindi naman ganun.
Iba na may spelling. Ibang spelling ng Shilin. Anong apelyido mo po? Oo, iba. Ha? Dalaga Navales. Oo, sa dalaga. Pagka binata, Ngayon, asawa. pagka binata, Milado. Kaya mga apelyido dyan sa Bicol, puro Carmelado, mga puto bongbong. Diyan ako nagtagal, alam mo mga apelyido dyan. Meron ako kasi ano dyan ako saan. Tagal ako dyan sa Kamsor, sa Mabalod-Balod. May kampo dyan ba? Kung alam mo dyan sa Tigaw. Dyan ako natin. Matagal ako, 15 years. Hindi na daanan, galing dito sa amin. Punta ng bayan. Oo. Mm. Jogging kami dyan, papunta dyan Tigaon. Mula sa kampo, papunta ng bayan, Tigaon. Tigaon, Kamsor. Sige, connected na po kayo. Tuloy-tuloy lang ang usapan. Maraming salamat. Sige po, di ba? Magandang hapon. Mabuti nga ho, 61 years old lang ho yung naging girlfriend ni Sir. Nabuntis niya. Kala ko mabreak na yung lula ko eh. Kasi yung lula ko kasi 69, nabuntis pa. Sa kanya 61, nabuntis. Mas lamang pa rin yung lula ko. Mga senior po dyan, wag po kayo mawala ng pag-asa. Sabi ni Sir kanina, narinig nyo naman, pag napansin nyo yung pabulwak-bulwak, darating ngayon, next month, wala na. Ayun na yun, may posibilidad pa pala na mabuntis. Kaya napapansin nyo po yan sa sarili nyo. Dumating ngayon, pabulwak-bulwak, tapos sa sunod, wala. Mag-boyfriend na kayo para maka-anak pa ho kayo. Ano ibig sabihin ng bulwak-bulwak? Ano yun?